Sa website ng Senado yung aktual na impeachment complaint kabilang yung mga annex nito. Kinokonsidera ko itong public document at marapat lamang na isa publiko. Hindi naman ito private crime na tinatawag na dapat limitado lamang ang makakakita o makakabasa. Sir, na-verify na ba yung mga signatures? Sabi ko kasi check kung... Visually na-verify na yung lahat ng 215 signatures na wet signature nga. Tiningnan niya ng hindi bababa sa 4 na tao, ng hindi bababa sa 2 beses kada tao. Pero dagdag doon, nag-procure pa kami nung app, kasi may app na may AI app na para makita kung wet signature nga ba ang nasa papel o ito ay e-signature. Just to further validate. Pero yung initial na ripaso nito, using visual perusal, wet signature lahat ng 215. Wala bang presumption of regularity after all it was sent by the House and delivered by the House Secretary? Meron, pero ayoko naman ding masisi kami na hindi namin ginampanan yung napakasimpleng tungkulin namin. Simple lang naman ang trabaho namin eh. Tingnan kung wet signature ngayon dahil dapat verified yan sa harap ng Secretary General at tingnan kung yung 25 pirma o higit sa 1/3 ay mga kongresista nga ba talaga o hindi na. Verified complaint na yung natanggap niyo? Tinanggap naman na talaga namin yung verified complaint. Again, we can only make the corresponding recommendations to the impeachment court with respect to any such findings, contrary to procedure. Walang karapatan o kapangyarihan ng SecGen magdesisyon tungkol dito. Ministerial ang trabaho ng SecGen. He is simply doing his due diligence work in order to report or give a complete report to the Senate plenary. Sir, nasa kanila na yung copy. Magpapatawag ka ng special session. Layo naman ng talon mo. I have already said, I have no intentions of requesting the President for a special session. Hindi ito isa sa mga bagay na dahilan para magpatawag ng special session ng Senado. Dagdag po dito. Sino bang may gusto na mag-special session kami at mag-trial kami bago mag-eleksyon? Sino ba humihiling nun? Sino? Sino nga? Yung pro, sabi ko na, sino mang pro, anti, di namin papakinggan. Sino mang pro, anti, VP Sara, di namin papakinggan. Susundan namin kung anong tinatalaga ng batas. Pero babalik tanawan ko. Ang impeachment ni dating Ombudsman Mercy Gutierrez, 3 araw sinumite sa Senado bago kami nag-adjourn. And yet, in-schedule ang trial pagkatapos ng recess, mahigit 1 buwan mula sa araw na yon. Impeachment trial ng yumaong Chief Justice Corona. December 13 final, 1 linggo bago nag-recess ang Senado. Hindi lamang 3 araw, 1 linggo. Pero hindi nag-trial ang Senado. Nag-trial matapos ang recess ng Pasko at New Year at tinawag yung pagdinig ng January na makalipas ang humigit kumulang 1 buwan. Bakit ko iibahin ang pagtrato dito sa impeachment complaint na ito? Hindi ito espesyal, hindi ito kakaiba. Ang tingin dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang laban sa isang impeachable officer. Pare-pareho lamang silang impeachable officer sa pananaw namin. Presidente man, Vice Presidente, Ombudsman, Chief Justice o ibang impeachable officer. Walang dahilan para mag-iba kami ng pagtrato dito. Baka mapagbintangan pa kami o maakusahan na iniiba ito dahil espesyal ito, dahil mas dinidiinan at minamadali namin ito. Ordinaryo lamang ang pagtrato namin dito, pinakamagandang ebidensya at batayan na kami magiging patas para dito. Sir, kanina pa Parang nakumbinsi ka naman, Nimpa, di ba tumatong ka eh? Sabi po ni Congressman Luis Roser na hindi naman daw sa minamadali kayo, pero he will raise to the House Constitution Team yung possibility to go to SC para masimulan agad. Sabi niya, hindi daw dahilan na ay mag-election kasi hindi pwede mag-election. Karapatan nila yon, ginagalang ko yon, pero pwede bang sagutin na rin muna niya sa kumaaari? Bakit nila inupuan ng 2 buwan ito? 2 buwang nakabinbin ang 3 impeachment complaints sa Senado sa Kongreso. Ang kailangan lamang naman gawin, ipadala yan sa Speaker para ma-agenda ng Speaker yan. Magkatabi ang opisina nilang 2. Pero hindi yun ginawa sa loob ng 2 buwan. Tapos kami gusto sa loob ng 2 oras magawa yun. Sa loob ng ilang araw magawa yun.
Kung tila hindi sila nagmadali, anong pinaguhugutan at saan sila nanggagaling para madaliin kami ngayon? Hindi naman niya kailangan sagutin talaga kung gusto lang niya, para lang maliwanagan din ako. Sir, how could the Senate ensure a fair trial for VP Duterte given that some senators have already given their position that will vote against? Well, aren't we starting on the right foot by treating it like any other impeachment complaint? That's a good start, I believe. Now, with respect to those who are voicing out their position, I would hasten to remind them once again and admonish them once again to kindly refrain from doing so in order to maintain and keep the impeachment court itself and the process fair, without any prejudgment on the part of any member of the Senate for or against impeachment. Sir, sa rules of impeachment, ano-ano po yung mga items na kailangan nyo pang ayusin? Nag-settle already yung judicial affidavit? Yung pre-trial briefs na isasubmit, yung halimbawa para hindi mag-aksaya ng panahon, yung pag-otorisa sa presiding officer kung nanaisin nila, na gawin lahat ng mga kailangan gawin to take proper order of the subject of impeachment, kabilang na ang pagpapasagot sa nasasakdal, ang pagpapayag ng pre-trial briefs na maisagawa na, upang sa gayon pagpasok ng bagong Senado ng 20th Senate ay talagang dire-diretso na sa trial at wala nang pag-aantala pa na kailangan nating antabayanan at intayin. So kapag nakapag-trial na, ano yung timeline, I mean, yung period na pwede ninyong matapos yung With pre-trial briefs and with judicial affidavits, I think in 2 to 3 months, the Senate can do it. If we can hold trial for 4 times a week, 4 days a week, of 5 to 6 hours each, I think that would be sufficient. Basing it on the completed trial of then Chief Justice Corona. Yung pa lamang naman kasi ang natapos natin, di ba, na impeachment trial. Yung iba, hindi naman natuloy o hindi natapos. Yes, ano kayang magiging question kung tatawid ng 20th Congress? Malayang pwedeng may magtanong, pero anong gusto nilang gawin namin? Finish or not finish? Pass your paper? Ano to? Exam ng grade 3? Hindi pa tapos magpresenta ng testigo yung prosecution at depensa dahil June 30 na. Oh, pagbotohan na natin to. Dismiss na natin to. Ganon? Hindi naman siguro yun ang intensyon ng saligang batas. Ang intensyon marahil, dapat dumating sa punto, ang kaso ay matatapos, mariresolbahan at pagpapasahan. Hindi yung bitin-bitin palagi. Pangalawa, nabigay ko na sa inyo yung example o halimbawa ng mga collegial courts dahil ito ay hindi trabaho ng legislasyon. Ito ay trabaho ng isang impeachment court. So hinalintulad ko na yan sa Court of Appeals, sa Supreme Court, sandigan bayan ng mga collegial courts. Kahit nga sa ordinaryong RTC, nagpalit ng judge, tuloy naman yung kaso Bibigyan ko kayo ng isa pang halimbawa. Yung SET, yung mga kaso sa Senate Electoral Tribunal. Tumatawid ito ng susunod na Kongreso. Bagaman nagpalit ang mga maestrado ng Korte Suprema sa SET, bagaman nagpalit ang membership ng Senado dahil tumawid sa panibagong Kongreso, tumutuloy-tuloy din ang kaso doon. At hindi kailangan i-dismiss dahil lamang pumasok ang panibago na namang Kongreso. Maging ganun pa man, ito ang unang beses na mangyayari ito. May karapatan sino man mag-question ito. Pero tulad ng sinabi ko, hanggat walang TRO ang Korte Suprema, gagawin namin kung anong tingin naming tama kaugnay sa paglilitis na ito. Sir, kung consider nyo na dun sa bubuin yung rules kasama yung ganitong tanawid na sa Pwede, pero hindi naman na kailangan i-specify yon. Dahil halimbawa, kapag inotorisa ang presiding officer na nagkataon ay ako na hindi pa matatapos ang termino ko ng June 30, kung i-autorisa ako na gumawa ng mga ilang order at bagay before or prior to trial, kaugnay ng judicial affidavits, pre-trial brief, edi effectively tumawid na po yun ng June 30 dahil ang termino ko'y matatapos pa sa 2028. At sangayon din sa rules ng Senado, magpapatuloy na tagapangulo ang sino man nakaupong tagapangulo ng Senado hanggat hindi nahahalal ang kanyang kapalit sa susunod man na Kongreso o sa loob ng parehong Kongreso. with the senators already furnished with the impeachment complaint and sabi, magpapatawag na kay caucus? Hindi. Ako hindi ko pa nababasa eh. So
Give Mula- time to... They will be given time to read. They will be given time to review it. We will be sending them a draft of the rules, proposed rules for their review too. Para pagdating ng June 2, wala nang, hindi ko pa nababasa, I need more time to read. Wala nang ganun. Sapat na panahon na to para mapag-aralan nila lahat ng dapat at kailangan at pwedeng tingnan at pag-aralan. And so, timeline kayo sa drafting ng rules. Hopefully, in the next 2 weeks, matapos namin yun, yung draft. And then we'll get opinions from various sectors, the academe, para mabuo namin ito ng may buong tapang at kumpiyansa na sapat na yon. So, Senate lang yung legal team mo na yung gagawa, magda-draft ng Yes. rules, so with the consultants na. With the consultants na. Tapos ibabato namin sa ilang academe, sa sector na academe, ilang mga kaibigan namin sa academe, basta't hindi sila sasama o kasama sa impeachment trial sa magkabilang panig. Because again, as I told you the last time, balita namin, siyempre marami ng mga abogadong nagkukonsultahan, nag-a-apply, nagkinukuha sa prosecution man o sa depensa. And then, saka niyo po i-ibigay din Sa sa mga... mga senador para mabato rin nila sa kanilang mga consultant para pagdating ng period para pag-usapan namin at pagbotohan yan, handa na ang lahat sa kanilang mga panukalang amendment kung meron man. Kasi, doon lang sa, sa mga dates. Sa June, sabi niyo sa June 2 possible matalakay, may i-refer sa committee, tama po ba? Hindi na i-refer sa committee yan. Alam niyo impeachment? Sa plenary agad yan. Plenary agad. Tapos magko-convene agad kayo as impeachment court? Pwede. Unahin muna namin yung rules. Unahin muna namin aprubahan yung rules. Is the Senate also open to subpoena yung Duterte's number? It depends. It depends. The Senate cannot and should not, as an impeachment court, issue opinions regarding that without any party requesting for it. Hindi kami investigador. Hindi namin trabaho hilingin yon. Dapat, kung kailangan talaga yan, may partido, prosecution of defense na manghihingi niyan, at kung objekta ng kabila, pagpapasahan po namin yan. Ayokong pangunahan ng impeachment court kaugnay sa bagay na yan. Asking from preparation po, most likely July or August po ang actual trial. Most likely when the new Congress already enters into its function, that means after SONA. SONA, I think, is on July 21. Tama? Kindly check. SONA is on July 21, so trial will commence after that date. So yung hindi ba to with this hanging, hindi ba makaka-apekto sa politika, ekonomiya? Dapat hindi. Bakit? Dahil, ulitin ko, ito ay legal, konstitusyonal at normal na proseso para mapanagot ang ilang matataas na opisyal natin na tinatawag nating impeachable officers. Hindi ito dapat katakutan. Hindi tayo dapat tumakbo palayo dito. Hindi tayo dapat mabahala dito. Dahil normal, ordinaryo at legal na proseso ito na nakasaad sa ating saligang batas. Sir, sabi po ni Justice Ascuna na parang no problems na sige tumawid ka from the 19th to 20th Congress, but they have to convene during the 19th. Sabi niya, so may assurance naman po na within the 19th mako-convene po yun. That is an option for the 19th Congress to take because whatever it is that the 19th Congress does, the 20th Congress, dahil aabutan yon, can decide otherwise. Pero definitely, sir, magko-convene kayo sa impeachment court. Again, depende yan sa 19th Congress. Kasi mangyayari yan, 2 beses kayo magsusumpaan, baka may dagdag ground pang umangat eh. Isa yan sa mga pag-uusapan at pag-aaralan namin sa rules. So bahagi yun. Dahil pwede na, ang rules dapat aprubahan namin ha, hindi bilang impeachment court. As a legislative body, dapat namin aprubahan yun. So, pwede naming aprubahan yun na hindi pa impeachment court. At dahil kinakailangan lamang naman ng impeachment court sa trial, lahat ng mga kailangan gawin bago mag-trial, hindi pa naman kinoconvene ng impeachment court. Again, by analogy, let's draw from history. Nung panahon ng corona impeachment,
Hindi pa yata nagko-convene kung tama ang pagkakaalala ko anong impeachment court. Nag-issue na ng mga summons ang Senate President habang recess para hindi na mag-extend ng panahon. So pwede rin gawin yun dito. Kung pagpapasahan ng 19th Congress na kailangan mag-convene muna tayo bago magawa yan. Decision ng 19th Congress yun. Depende nga kung ano yung mailalagay sa rules namin. So, sir, dun sa timeline, pag June 2, after June 2, nag-refer, mag-convene. Again, don't be confused about and stuck with convening. Kahit mag-convene yung impeachment court, anong gagawin namin? Ang unang-unang gagawin pagkatapos ng rules, papadala ng summons ang nasasakdal. 10 araw para sumagot kung hindi siya hihingi ng extension. Pag humingi ng extension, malamang pagbibigyan naman yun ng isa. Ngayon, pagkatapos nun, 10 araw din para magsumite ng reply. Baka humingi din ng extension. Pagkatapos nun, baka humiling naman yung nasasakdal ng pagkakataon magsabit ng rejoinder. Hindi ko alam, pero karapatan niya yun. Karapatan din ng prosecution magsubmit ng rejoinder. Karapatan din ng magkabilang panig kung tingin nila may nais pa silang sabihin o isumite na pleading, magsumite na tinatawag nating ad cautela pleading. So, mahaba pa yun eh. Tapos magpi-pre-trial. Maghahanda sila ng judicial affidavit, pag-uusapan nila kung ano yung mga admission na pwede na lang sabihin, hindi na kailangan patunayan yan para hindi humaba. Okay na kami dyan, tanggap na namin yan. Kaya nga ang tawag pre-trial, di ba? Kasi hindi pa trial eh, before trial. So, ang dami pang gagawin bago yung actual impeachment court ay kinakailangan umupo at dinggin ng anumang bagay. At sa loob ng 6 na araw, maski na 30 araw, baka hindi pa matapos yun. Yan yung sinasabi ni Senator Coco, ang ating minority leader na in-interview niya na 10 days, 10 days, 10 days, 10 days. Ubus na yung June 30 eh. Bago magsimula kasi ang trial, kailangan lahat yun matapos muna. Kaya nga pre-trial ang tawag doon. Pero at least, ST, definitely, ma-aprobahan yung rules, makakapanumpa kayo sa impeachment charges. And then, baka nga hindi pa kailangan eh. Dahil kung nakalagay sa rules na pwede nang gawin lahat yan, kung nakalagay sa rules na pwedeng gawin yan ng presiding officer nang hindi kinoconvene ng impeachment court, posibilidad yon. Ayoko lang pangunahan. Ngayon pag sinabi din naman ng mayoriya na convene tayo, authorize ka namin. Pwede rin yun. Nasa sa kanila yan. Ayokong pangunahan. Kasi nga itong proposed rules na to, isusumite pa lang namin sa kanila. Sorry. Kasi pa sabi ni, as po na rin po ulit to, sir. Sabi niya, palagay daw niya magkakaproblema kung hindi masimula ng 19th Congress. Kasi raw po, it's possible na yung mga pumirma na congressman hindi na manalo. So hindi na 1/3, hindi na kompleto. So kailangan... We will cross the bridge when we get there. Because at any point in time, dahil tumawid nga, the new Congress can always vote to withdraw the impeachment complaint. What is preventing them from doing that? But even if they do so, the decision to allow it is still the decision of the impeachment court. Nasa amin eh. Hindi sila pwedeng mag-withdraw nang sila lang ang magdedesisyon. Without prejudice, with prejudice, ano ba yan? Pero yung kinakailangan boto sa aking pananaw, bagaman wala yan sa saligang batas, must be more than 2/3. It must be more than 2/3 vote dahil dapat less than 1/3 na ngayon yung may iwan. Higit sa 2/3 yung may gustong i-withdraw yon. Pero sa dulo, decision pa rin ng impeachment court yan. Hindi porkit gusto nilang withdraw, automatic mawi-withdraw yan. Pero sir, di ba yung capacity nila sa pagpapile ng complaint is because they are congressmen. So what happens kung sa pagpasok ng 20th sa Congress, hindi na sila congressman, wala nang one... Again, that is a subject matter for the impeachment court to decide. Kung less than 1/3 na lamang yung nanalo, matapos na eleksyong ito natatawid sa 20th Congress, if the proper motion will be made by either side, pagpapasa ng impeachment court yan. Kung i-dismiss na or... To my mind, we cannot do that and we should not do that motu proprio or on our own. Someone should ask for it. Again, the court generally should be a passive body.
Meaning pagpapasahan namin kung anong ilalagay sa harapan namin para pagpasahan. Hindi para sa amin ang pangunahan ng magkabilang partido at panig na gawin nyo to, wag nyo gawin to, wag nyo gawin to. Bago kami may gawin, dapat may humiling. Dapat may humiling either from the Senate Or from the parties. I would prefer that it come from the parties. So, SP, kung matatapos yung June 30, tapos hindi pa kayo napagsunod ng pre-trial, wala mangyayari impeachment trial pwede in Congress. Pag sinabi mo ang trial, ang pre-trial, hindi trial. Kaya nga pre-trial eh, hindi pa siya trial. Kung proseso, hanggang June 30, tapos na-term nyo, pwede in Congress, wala na kayong trial. Wala mangyayari trial. Ganun po ba? Wala akong sinabing ganun. Saan galing yun? Tumalon ka na naman eh. Tumalon ka na naman. Hindi na po na pang grade 3. Ubus na kasi yung oras nyo SP, di ba? Doon pa lang sa pag-submit ng documents sa proseso. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Ministerial ang pagtanggap namin ng impeachment complaint. Nasa Senado na yan. Ano mang disposisyon niyang kasong yan, impeachment court na ang magpapasya. Dinismiss ba? Hindi naman. I-dismiss ba namin kung hindi namin matapos lahat ng kailangan gawin? Malamang hindi. So, sino ka, siya o sila para magsabing wala na? Hindi pa pinagpapasahan ng impeachment court. SP, kasi siguro gusto namin mag-picture SP na kung kahit one day makapag-convene kayo in one day. Wala ngang anong gagawin nga. Anong gagawin? Hindi naman kami pwedeng tumanggap ng testigo. So, Wala kaming gagawin. so walang maaasahan na even No, a day. depende nga sa magiging impeachment rules na mapapasa. Kaya nga dapat una muna yon. Pag sinabi ng impeachment rules, dapat convene muna. E di magko-convene kami. Bago itong lahat ng tumagawa, e di magko-convene kami. Pero pag hindi yon ang nakasaad sa rules namin at pwede na namin gawin to nang hindi nagko-convene, e di hindi kailangan mag-convene. But make no mistake, the Senate already has jurisdiction over the subject matter of the impeachment complaint. Pero mangyayari ba yung mag-o-oath na yung mga senators na Kayo naman, picture lang ang habol nyo at video. Wala namang kinalaman yun doon. That is not our concern. Having your photo up for that oath-taking or whatever is not our concern. Our concern is to be able to maximize the available time in the 19th Congress and hopefully be able to save on some time for the 20th Congress when it comes. So, sir, clarify ko lang. Sir, yung magiging process so far, if tama ako, sir, i-clarify lang, until June 30, parang ministerial lang yung pangyayari na Hindi ministerial lang. Nagawa na namin yung ministerial na pagtanggap. Hindi ministerial ang pag-approve namin ng rules. Pagdidebatihan yan. Pagbobotohan yan. Kung anong mapapaloob dyan, ilalaman ng rules, debate at boto yan. I-amendahan yan ng makailang ulit malamang. So, hindi siya ministerial. Ngayon, kung nakapaloob sa rules, pwede nang gawin lahat ito sa ilalim ng presiding officer lamang. E di, hindi kailangan mag-convene. Pag sinabing dapat mag-convene muna kami para masimulan, e di, hindi nang susundin namin. Pero wala pa yun sa rules ngayon. kailan kayo, sir, magiging impeachment court? at what point? At what point? Kapag ka manumpa na at magsimula na ang trial. Kasi kahit manumpa kami, anong gagawin nga namin? After sir, most likely 20th Congress na po. Yes, I've said that since our first press con when they filed it. Sir, so how about Most likely, the actual trial will begin in the 20th Congress. So, sir, before the actual date, anong tawag sa inyo? Walang term. Hindi pa kami impeachment court. Dahil nga hindi pa sumusumpa. Uso naman yan, di ba? Walang label. Sir, paano po kung a little over more than lang ng 1/3 yung nakabalik dun sa mga pumirma na? I mean, nanalo sa eleksyon. May questionin pa ba yun? Basta't- 1/3 pa rin. Basta't 1/3 pa rin. At saka ang tanong, may magrereklamo ba? Sasabihin ba ng panig ni Vice President Sara, oh, ganito na lang. Again, hindi kami pwede manguna. A court is a passive body.
Hindi kami pwede mag-una-una. Iintayin lang namin kung ano yung hihilingin ng magkabilang partido. Hindi para sa amin turuan sila kung anong dapat o hindi nila dapat gawin. May mga abogado silang kukunin para dyan. Hindi para sa amin turuan sila kung anong makakaganda sa kaso nila. Desisyon nila yan. Sila ang bahala dyan. Hahayaan namin silang gawin yan. At kung sakasakaling may mag-raise, mag-bring up ng bagay na yan, we will decide on it as it comes. Sir, sorry. Nandun pa rin tayo sa picture ng wala na. Sir, technical lang po. So, sir, yung impeachment rules, kapag okay na po sa inyo, it has to be approved by plenary. Yes. And then it depends on what is contained in the impeachment rules now. Kasi parang ang in-expect namin at least may Kaya nga. Pero kahit nga makuha nga yung photo op na yon, anong gagawin namin? Wala pa rin naman kasi papasagot. Remember, we have 6 session days when we resume. Okay? We have 6 session days. From June 2, we have 28 days left, including Saturdays and Sundays. Yung period pa nga lang of the exchange of pleadings, yung palang ubos na yung June 30 eh. kasi parang yun sir kasi yung maipakita that the process has already started. When you convene as an impeachment. The process has already, as of today, as of February 5, the Vice President was already impeached. She is an impeached Vice President already. That's the beginning of the process. The process has begun. So ano pang hinahanap niyo sa proseso? Picture lang nga gusto niyo, wala namang kinalaman yun dun eh. Kaya nga darating yun, it will come. Pero hindi naman yan minamadali dahil lamang gusto niya ng photo op. Hindi naman ganun yun. Again? Hindi mo nangyari hanggang June 30 or after na. Depende nga sa rules na aprobahan namin. Pero kung ako tatanungin nyo, wala pang trial eh. Sir, yung INC. Hindi, wala pa kasing trial eh. Wala nang gagawin eh. Wala pang gagawin yung court mismo. Remember, a court is convened once it is ready to receive evidence. All of these will come in, the reception of evidence, after the pre-trial procedures are completed. Wala pang actual reception of evidence. Pero sir, di ba, pag hindi pa kayo nakapag-convene as impeachment court, parang hindi ba ulitin yung filing ng articles of impeachment? Hindi ah. Hindi. Saan mong galing yung... Ano na nga ba sinabi ko sa'yo? Hindi porket magpapalit ng Kongreso, dismiss lahat ng pending na kaso. Kasasite ko lang nga kanina, di ba? Yung SET na mismo, Senado na yun. Senado na mismo yun, ha? Tumatawid, eh. Yun, walang debate, wala naman nagrereklamo. Di ba? So, yun, kaso din yun. Hindi legislative yun. So, anong problema? Ngayon, karapatan nila dahil unang beses mangyayari ito na mag-question sa korte. Kaya wala kayong photo op ng ganun sa 19. Okay lang sir, nandito pa naman kami 20. Kaya nga, makikita nyo pa rin naman yun. Sir, sabi naman ni Vice President, hindi siya umattend sa impeachment trial. Baka daw kayo ma-intimidate. She is free to say what she wants to say. I doubt if that will happen. I myself am not. So, she's free to say what she wants. But if she needs to attend, we will make her attend. If she doesn't need to attend, we won't force her because that's her right to waive her right to appear unless it is necessary or needed. And if she attends, how would she lead yung panning protocol? She's still the Vice President. It depends. She will attend as what? As what? As a witness, uupo siya sa witness stand. Pwede siyang i-cross-examine. Hindi siya pwedeng tumistigong, ito lang ang sabihin ko, ayoko na magsalita pagtapos ito. Hindi pwede yun, ha? Any direct testimony must be subject to cross-examination before it is considered admissible. Pwede siya magsalita kung gusto niya, pero kung hindi siya magpapa-cross-examine, may karapatang i-strike yung testimonyang yon. Will she attend as a spectator?
Will she attend as a lawyer, lawyering for herself? It depends in what capacity she will attend. And she will be accorded the treatment depending on the capacity that she will be attending. As a lawyer, then she will sit with all the other lawyers. As a witness, she will sit in the witness stand. As a mere spectator, not part of the legal team, she will sit in the gallery. VIP gallery. I'm sorry? VIP gallery or the ordinary gallery? Most likely VIP gallery. Why will we not accord respect not only to her but to her office? Of course we will. I'm sorry, other topic. On mining fiscal regime, is the Senate open to instead implementing an export tax on oil instead of the ban? That was not talked about and considered. If it's a tax, it must emanate from the House. That was not the subject matter of a hearing in the House and also in the Senate. Hence, it would be unfair to impose a tax that was never heard, especially by the House, given that all tax measures must emanate from the House. But sir, is the Senate still open to reviewing the ban on oil instead? Because miners are against it. Bakit sila against? Because it will affect their earnings. Yung kita nila maapektuhan. Paano naman yung kita ng ordinaryong Pilipino? Paano naman yung ekonomiya? Paano naman yung sariling steel industry natin para magmura naman ang presyo ng bakal dito sa ating bansa na ginagamit sa construction? Hindi naman pwedeng sila na lang. Isipin naman nila ibang tao. And remember, the mining fiscal regime bill seeks to make it easier for them to do mining. Ito lang yung sukling hinihiling namin. Ito yung kapalit na babalik naman sa tao, hindi lang para sa kanila. I hope they will not be that selfish in deciding on these matters. I think they should think of their country because after all, they are Filipinos. Bearing in mind that the Constitution requires Filipinos only to engage in mining, although they can have an FTAA. Sir, yung merong announcement ng Malacanang for a new appointee sa COMELEC coming from... Meron na ba? Parang wala pa. Meron na sir, from si Attorney Casing who is from the Law Department. Hmm. Is that on the right track na magagaling na mismo sa loob ng... Yes, pinanawagan ko yan. Sinagot ko yung suwestyon ng isang abogado na dapat daw manggaling sa rekomendasyon ng oposisyon yung mga ipapalit. Ang sagot ko'y hindi dapat manggaling sa hanay ng oposisyon o ng administrasyon. Kung ako ang tatanungin, dapat kumuha ng tigaloob. Tigaloob dahil dati ng impartial, dati ng patas, dati ng parehas, at alam niya na ang trabahong kailangan niyang gawin at hindi na kailangan turuan pa. Lalong-lalo na, nasa kalagitnaan na tayo ng eleksyon. Magsisimula na ang unang araw ng kampanya, bukas na bukas mismo. Pero sir, pagbalik niyo pa siya masasanay sa Oo, pero ad interim appointee siya. Ibig sabihin, meron siyang buo at kompletong kapangyarihan bilang COMELEC Commissioner, bagaman hindi pa siya nako-confirm ng Commissioner appointments dahil nga ad interim appointee siya. Pag-resume namin, kung siya'y hindi mako-confirm o yung pangalawa hindi mako-confirm, kailangan siyang i-repoint uli ng Pangulo pag-recess namin para mapagpatuloy niya yung kanyang trabaho habang kami naka-recess hanggang bago mag-SONA. Sir, may himingi na lang support sa inyo dun sa mga re-election ni Senators sa kanilang kampanya. Wala. Ang nagpa-endorse pa lang sa akin nung huling araw si Tol. Nag-video-video kami dyan sa opisina niya. Si Tol lang yun ang hingi ng ika nga formal na endorsement. Bagaman niyaya ko ang lahat ng mga kasamahan kong re-electionista sa Senado, maski na yung mga kaibigan ko na tumatakbo, na magiging karangalan kung tanggapin sila sa aking lalawigan, ang lalawigan ng Sorsogon, kung sakasakaling mapapadpad sila doon at ako'y nandun din. Sir, may sinabi kayo kanina na sigurado na or check na lilipat ang Senate sa new building. Ang tina-target namin ay late 2026 or late 2027. Hindi aaga ng December 2026 at sana hindi na lumampas ng December 2027. Sir, bakit ganun pa katagal? Kasi walang plano. Plano
referring to Ang tagal ko nang tinatanong kung kailan kami lilipat, walang makasagot eh. Ang tagal ko nang tinatanong magkano ba talaga kailangan para matapos yan, walang makasagot eh. When we looked for the DAED, the detailed architectural and engineering design, there was none. It's been undergoing construction for the past decade or so without one. Natapos lamang yon dahil na rin sa pangungulit namin nung nakaraang Disyembre lamang. Kaya ngayon lang ako makakasagot na base sa planong yon, matatapos sa mga takdang panahon na yan. Yung amount, ang tinitingnan nila, although fina-finalize nila yung costing, ay ipa-finalize hopefully this week. Na yun yung ceiling amount na rin para matapos yun. At hindi na rin lalampas doon. Pwedeng bumaba, pero hindi na dapat lumampas. Yung amount na kailangan para makumpleto. Kabuuan na, meaning mula sa simula, total na nagastos para sa building na ito. So, kung matapos, kung 2007, 1 year na lang yung, o ilang months na lang para sa election ulit, eh, di ba? Kung ako ang tatanungin mo, 2028 na kami dapat lumipat para yung mga patapos, yung mga hindi natatakbo, ay hindi na gastusan pa ng pamahalaan sa mga opisina nila na 6 na buwan na lang naman. Sir, kasi pagka pumapalit yung bagong senator, nagre-renovate sila ng opisina. Or baka hindi niya type yung kulay, malay ko, di ba? So, maganda na siguro na 2028 na para magsimula tayo ng fresh. Pero sir, as of now, ongoing pa rin yung construction doon. Ongoing. Nagpapatuloy. Yung DAED pala, dapat kasama yung mula sa start ng kontrata. Pag nagpagawa kayo ng bahay o kung ano man, tanongin niya yung mga kakilala niyong arkitekto at engineer, kailangan yun. Hindi naman pwedeng never ending na pag bisita mo ng 1 linggo, gusto ko to. Next week naman, nagbago isip ko ganito na lang. Di ba, hindi naman pwedeng gano'n. Hindi pwedeng moving target yan. Dapat naman may hangganan lahat. Sa katunayan, nung binid out, wala kinalaman. Hindi porket magba-Valentine's Day ko naman. Hindi, di ba? Hindi pwedeng 224 ito? Oo. Hindi nga po pwedeng forever. Dapat may hangganan. Di ba? Hindi pwedeng, siksik-liglig, walang hangganan yung bulsa. Hindi naman pwedeng ganon. So, yun ang isa sa mga unang ginawa namin. Kaya lang, sa sobrang laki ng gusali, hindi rin ganun kadaling gawin. At ang daming mga pagbabagong ginawa na wala naman dun sa aktual na plano, original na plano, na kinailangan namin isa lang alang. Kaya December pa lang natapos yung DAED. So, sir, magkano na yung running? Ayokong i-dead that. Kasi pwedeng detailed engineering and architectural design. And dead yun eh. DAED na lang. Unahin natin yung architecture. Wala pa. Bigyan ko kayo ng amount pag nalaman na namin, pag nakompleto na namin yung estimate. Again, ceiling amount to. Hindi na dapat lumampas doon. Pero sure na yun. Hindi I'm sorry? nalalampas. Hindi na dapat lumampas doon. Pero meron, sir, allocation for this year. Merong allocation for this year. Kulang pa rin yun. So, yung final allocation will be in 2026. So, na-consider na yung inflation doon? Just in case? Lahat finactor in na. Doon sa cost estimate. Yun pa yung isang problema. 2013, nung sinimulang gawin tong building na to, yung cost at estimate nila pang 2014, 2013 din, 12 taon na yung lumilipas. So, kailangan i-update. Ngayon, gaano man kalaki yung halaga niyan, wala akong magagawa doon. Inabutan ko na, minana ko na yan. Kailangan ko na lamang isaayos at tiyakin na sa abot naming makakaya, malimitahan yung dapat gastusin para matapos yan. Hindi rin ako papayag na maging white elephant yan. Ika nga, na nakatayo lang, nakatiwangwang at hindi magagamit. Bye-bye.